Hello mga kapalaboy, this is Joy Aljo Olimba, your sales executive dito sa Peak Motors sa Evan Santos. Meron ako ipapakitang video regarding sa dalawang variant natin ng Destinator. Ito yung ating mid-variant ng Mitsubishi Destinator GLS na CVT at yung isa, ipapakita ko lang. At base variant na Destinator GLX na CVT transmission. Ipapakita ko sa inyo yung pinagkaiba ng dalawang unit na to or ng dalawang variant na to at ibibigay ko sa inyo yung kanyang promo para sa buwan ng July. Pero bago natin simulan to, please don't forget to like, share, and subscribe on my YouTube channel para updated ka sa other Mitsubishi promos and other Mitsubishi units na ipepresent ko. Mga kapalaboy, bago natin i-discuss yung pinagkaiba ng dalawang variant natin ng Destinator, ibibigay ko muna sa inyo yung kanyang yung similarity ng dalawang variant natin ng Destinator. Yan. Mga kapalaboy, itong nakikita nyo sa inyong screen, ito yung mid-variant natin which is DST or Destinator GLS CVT na Lunar Blue Mica. At sa likod naman niya, ito yung ating Destinator GLX na CVT. Yung kulay naman niya, red metallic. Yung pinagkaparehas or similarity ng dalawang unit na to, sa engine, parehas po sila ng engine. Naka 1.5 liter po yan na Myvec turbo gasoline engine. Yung power ng kanyang makina, nasa 161 horsepower po. Yung torque naman ng both variants, 250 Newton meter. Napakalakas ng hatak ng dalawang variant natin ng Destinator. Parehas po silang forward or front wheel drive. Ayan. Yung kumakamot po na gulong dyan, yung harapan po. Parehas din silang naka 18-inch na alloy rims. Mamaya, yung pinagkaiba, i-discuss ko. And guys, suspension, parehas sila ng suspension. Wala namang pinagkaiba sa suspension natin. Ayan po siya. And sa safety features naman natin, equip itong dalawang variant natin ng anti-lock braking system with electronic brake force distribution. And both variants, equip yan ng active stability traction control. Meron din siyang hill start assist, both variants. At sa kanyang head unit naman, pareha silang gumagamit ng or supported ng Android Auto and Apple CarPlay. At ngayon, i-discuss ko naman yung pinagkaiba ng dalawang variant na to. Pero umpisa natin dito sa base model natin. Kukunin ko lang yung remote ng ating GLS. Itong nasa screen nyo ngayon or pinapakita ko, ito yung GLX variant. Ayan, papakita ko lang. GLX natin, ito siya. Yan po yung susi niya. Base model yan ha. At ito naman yung sa GLS natin. Mid variant yung sa GLS. Papakita ko lang, GLS, kulay blue. Ayan, umiilaw. GLX, kulay red. Ayan yung susi niya. Umiilaw siya. At bago natin pasukin yung loob ng Destinator GLX, ibibigay ko muna sa inyo yung brief na specs or ng features ng variant na to. Sa harapan, equip yung ating GLX variant ng LED headlamps at naka-LED yung kanyang position lamp. Meron din siyang LED na, LED yung kanyang turn signal light at yung umiilaw ngayon sa kanya, yan po yung kanyang welcoming or homing lights po. Kapag nilak natin yan, mamatay yan. At kapag inunlock natin, ayan siya, umilaw, yung white.
Yan po yung homing light niya. Nakailaw po yan for 10 seconds at automatic. Mamatay na lang po yan. Or kapag binuksan natin yung pintuan, mamatay po yung ilaw na yan. Lako lang. Excuse. At ito, bumper design natin. Ito po siya. Napakaganda, tignan, bulky tignan dahil sa kanyang kulay black na bumper garnish. Black po yung kanyang bumper garnish. Pag GLX variant, wala po siyang fog lamps. Meron siyang abang dyan. Dyan po kinakabit yung kanyang fog lamps assembly. Sa gilid, GLX variant natin, equip yan ng black na 18-inch alloy rims. Sa gilid, ito, meron siyang body cladding na kulay black. Side mirror cover, door handle, kulay black po siya. At kapag nilock natin yung unit, hindi po nagre-retract or nagfo-fold yung kanyang mga side mirrors. Ayan. Saka guys, pag GLX variant, wala po siyang button dito. At may mga tanong yung iba, paano kung wala pong battery yung ating remote at gusto natin buksan yung unit? Napakadali lang. Kung wala pong battery yung remote natin or yung sasakyan natin, gusto natin buksan yung unit, gagawin lang po natin yung susi na to. Ito yung gagamitin natin para magbukas siya. Tatanggalin lang po natin kukunin lang po natin yung susi dito sa loob niya. Wait lang po. Ito, tatanggalin lang po natin yung susi sa kanyang key fob. Ito po siya. Ipapasok nyo po yan dito sa keyhole. Wait lang, yan. Para ma-unlock po natin. Ayan. Yan, mag-o-open na po yung sasakyan natin. Then, kunin natin yung susi. Baka mamaya makalimutan natin at baka ma-misplace natin yan. So, ito. Nabuksan na po natin yung sasakyan. At ito yung mga features or yung interior feature ng ating Destinator na base variant. Papakita ko lang po sa loob. Destinator natin na GLX variant. Ito po siya. Plastic po yung kanyang side moldings at leather po yung armrest na nasa gilid natin. Saka sa left side ng ating front driver seat. Ito po yung control sa kanyang windows. Control sa ating side mirror. Ito po, dalawang button, left and right. Wala po siyang button sa gitna para magtiklop yung side mirror. Meron tayong ditong central door lock. Ayan. Yung kanyang steering wheel. Papakita ko lang po muna. Steering wheel natin, naka 3-spoke yan na steering wheel. Kulay black po siya. All black. Nandito yung button para sa ating audio steering remote. At ito naman yung button para sa ating multi-information display. Yan. Close natin yung pintuan. Ayan siya. Pwede natin i-browse po yan, ha. Yung mga ano natin yan. Yan. So guys, kapag GLX na CVT variant, ito po yung kanyang multi-information display, naka-analog and digital po yan. Kaya analog kasi ito yung ating RPM, analog din yung ating speedometer po. Sa kanyang light switches, ito po siya. Wala yang switch para sa kanyang fog lamps, headlight switch lang po yan. Ayan, LED. Wiper switches, ito naman po. Meron din yung switch para sa wiper sa likod. Head unit natin, ito po siya. Mga kapalaboy, head unit natin, touchscreen po siya. I-power up lang po natin. Papakita ko lang po yung mga features ng head unit natin. Yung ating head unit sa GLX, pwede natin i-connect ito wirelessly para magamit natin yung Android Auto niya or yung Apple CarPlay. Gagawin mo lang, pindutin mo lang tong device button na to at magpe-pairing tayo. Pindutin mo yung add, pair from unit, gawin mo lang, on mo yung Bluetooth at hanapin mo yung Mitsubishi Motors na Bluetooth and makakapag-pairing tayo.
At ngayon, hindi ko na masyadong i-discuss yung regarding dyan sa pag-pairing. Meron din tayo ditong mga features para doon sa ating Destinator GLX na ito po. Meron tayong compass, tilt angle ng sasakyan natin nandyan. And marami pang ibang features yan na pwede natin magamit dito. Ayan. Mas maliit lang po yung head unit natin compare po kay GLS. Ayan siya. Aircon control natin, ito po, on ko lang. Ito po yung aircon control natin. Single zone. Aircon control natin guys, meron tayong max cool function dito. Pero hindi siya auto climate control. Ayan. At guys, ito pa yung unit natin ng Destinator GLX CVT. Naka push button engine start po siya. Meron tayong electronic parking brakes with brake auto hold function. At yung nawala lang dito sa ating GLX, pag base variant, wala po siyang drive mode. Sa loob ng ating center console, ayan, wala po siyang cooler dito. Si GLS yung meron yan. Mamaya ipapakita ko sa GLS kung ano ba yung meron sa GLS na wala sa ating GLX variant. Si GLX variant, ito siya, wala tayong wireless charging dock dito. Kaya kailangan natin ng data cable na Type-C or USB data cable para makapag-charge tayo ng mobile devices dito. Ilaw natin, ayan, LED yung kanyang room lamps po. Wala siyang vanity mirror with LED light dito sa ating driver side, pero dito sa passenger side, meron po yung LED na vanity mirror po. Ayan, pakita ko lang. Sorry. Meron tayong vanity mirror sa ating GLX pero wala siyang ilaw. Ito yung ating ceiling, kulay black yung yung lagayan ng sunglasses or eyeglasses. Black po yung kanyang dito, panel para sa mga sa mga seatbelt reminder kung sino hindi naka-seatbelt diyan at hindi nakalock yung mga pintuan nandiyan din. And ito, seat material ng ating GLX CVT variant, naka high grade po siya na fabric seat. Sa ilalim, all variants ng Destinator, equip yan ng seat under tray. Dito naman sa ilalim ng ating dashboard sa driver side, meron tayo ditong aircon vent para lumamig or mabilis lumamig yung ating binte. Para at least habang nagda-drive, nahanginan po yung ating binte para hindi pagpawisan. Ngayon, silipin natin yung second row. Second row seat natin, ito po siya. Meron ditong switch para sa ating rear aircon. Meron din tayo ditong dalawang charging port para sa Type-C at Type-A na USB. Meron din tayo ditong seat tray na magagamit natin para sa mga kids natin or sa mga kasama natin sa biyahe. Kung gusto nila kumain or magbasa ng pocketbook or manood ng phone, pwede natin iangat to at ilalagay natin dyan yung mobile device natin para hindi tayo mangalay sa paggamit ng mobile phones natin or gadgets natin habang nasa biyahe tayo. At aircon vents natin sa likod. Ito po siya. Nasa gilid po. Sa third row naman, ito po. Nandiyan naman, nakapaharap sa nakaupo sa third row. And mga kapalaboy, third row seat natin, hindi ko masyadong mangat dahil dikit tayo masyado or malapit tayo sa sasakyan. Hindi natin mabubuksan yung tailgate natin sa likod dahil ito, baka magasgasan natin or magka-damage. Ingatan na lang natin siya. Mamaya ipapakita ko na lang yung ilaw niya. At ayan, pasok lang muna ulit. By the way, second row seats, kung medyo nasisikipan yung nakaupo sa likod, pwede natin i-adjust yung kanyang second row seat. Pwede natin ihatakin paharap yung kanyang upuan. At
yung upuan natin sa second row, fold and tumble po yan. Kaya for sure, kung marami kayong ikakarga dito, pwede nyo i-fold and tumble yung upuan para marami kayong makargang gamit. GLX CVT, equip yan ng shark's fin antenna na colored key or body color na siya. Integrated spoiler, ito po siya. Ilaw natin sa likod, LED yung kanyang brake lamps, LED yung kanyang turn signal light, LED na rin yung kanyang reverse lamp po. Ayan. GLX variant natin, hindi siya equipped ng reverse sensor. Ayan. Napakaganda ng unit natin ng GLX CVT variant. Inuulit ko, yung kulay po ng Destinator na nakikita nyo sa inyong mga screen, ito yung ating red metallic. Ayan. At ngayon, puntahan naman natin itong nasa likuran ko, yung Destinator na GLS CVT. By the way guys, balikan lang natin itong GLX. GLX natin, yung Destinator emblem niya, ito po siya. Bumper garnish natin sa likod, kulay black. And ngayon, sa Destinator GLS, at Destinator natin na GLS CVT, ito po yung kanyang likuran. Yung emblem niya na Destinator, malaki po siya. Yan po yung emblem niya sa likod. Bumper garnish natin sa likuran, body color po yan. Meron siyang 4 na reverse sensor po. Meron din niyang blind spot warning, yung ating Destinator GLS CVT. And ito, GLS CVT natin sa labas. Naka 18-inch alloy rims yan. Sa harapan, equip yan ng LED headlamps. Meron din tayong DRL na LED at naka-integrated na rin na turn signal light na LED rin. Sa baba naman niya, bumper garnish natin, LED na rin. Bumper garnish natin, body color. At naka-LED na rin yung kanyang fog lamps. Sa harapan, equip ito ng front camera. Si GLX CVT, equip lang yan ng reverse camera. Itong GLS CVT natin, equip ng camera 360. Ayan. Sa harapan din, si Destinator GLS, equip yan ng 4 na sensor. Kaya kapag magbabaking tayo, o di kaya kapag aabante na tayo, may tutunog po dyan. O di kaya yung sensors na yan, magagamit nyo rin sa lane departure assist, o di kaya sa ating blind spot warning. At ito, Destinator GLS CVT. By the way, kulay ng unit na to, Lunar Blue Mica po. Ayan. Destinator GLS. Ito po yung kanyang susi, inuulit ko. Ito yung susi niya. Parehas siya ng GLX na variant or base model. Pero pinagkaiba ng dalawa, ito hindi mo na kailangan ilabas yung susi. Basta nakalagay lang sa bulsa mo. Lagay ko sa bulsa ko po. At may button siya dito sa pintuan. Pindutin mo lang. Side mirrors natin, automatic. Magre-retract. Mabubuksan na natin yung sasakyan. Ito siya. GLS CVT natin, ito, naka-leather yung kanyang door trims po. Ayan. Leather. Naka-piano black finish yung kanyang panel dito. Tapos meron siyang window switches, side mirror switches with fold function or button para ma-fold natin yung kanyang mga side mirrors. And meron din tayo ditong dalawang button para sa central door lock natin. Ito yung ating GLS CVT. Napakaganda. GLS CVT natin, naka-LCD
yung kanyang multi-information display. At yung kanyang steering wheel naman, kulay black po or naka-black with leather wrap po yung kanyang steering wheel. Tapos ito naka silver accent naman yung sa baba. Sa GLX kasi natin, all black po siya. Buttons, ito po. Ito yung button para sa ating multi-information display. Ay, sorry. Yung button na to para sa ating audio steering remote. At itong button naman na to para sa ating multi-information display. Yung sa multi-information display ni GLX, wala po siyang enter button doon. Yung button lang doon, up and down. Ito, meron tayong left, right, up and down button po. Or toggle, yung pang toggle up or toggle down, meron tayo niyan. Dahil LCD yung ating multi-information display. Ngayon, isasara ko lang po yung sasakyan. Ayan. Ito po yung kanyang multi-information display. Browse lang po natin. Ayan, kapag naka-off yung unit, pwede pa rin natin ma-browse yan. Ayan. Kapag naka-off yung unit natin, pwede pa rin naman natin ma-browse. Pwede natin i-check yung trip A, trip B, yung echo score niya, nung last run natin, PMS reminder, makikita rin natin dyan. At kung ano yung warning na binibigay ng sasakyan natin, makikita rin natin dyan. At kapag inon naman natin yung power niyan, mamaya i-demo ko sa inyo, makikita natin yung ibang user interface ng ating LCD na multi-information display. Ayan. Napakalaki na rin yung ating touchscreen monitor. Papaganahin po natin yan. Mamaya, i-demo ko sa inyo. Pero bago natin i-demo yan, i-on ko lang muna yung power ng ating sasakyan. Ayan. So, ito mga kapalaboy, in-on na natin yung ating power ng Destinator. Lagay ko lang sa home button niya. Ayan po siya. Ito yung home page ng ating head unit. Napakalaki. Nandito yung sa FM radio station. Ito naman yung vehicle status. Nakaset yan sa location. Or yan, yung coordinates ng GPS natin. Dahil nasa may bubong tayo, hindi po accurate yung ating GPS. Yan, naka 00 po yan. Nandito rin yung ambient temperature, napakainit, 33 degrees Celsius po. Barometer, ayan. Drive mode, naka normal mode po tayo. Ayan. Mga palaboy, head unit natin, pwede natin i-play yung ating, or pwede natin i-connect via data cable o di kaya sa Bluetooth yung ating mobile phones para magamit natin yung Apple CarPlay niya o di kaya yung Android Auto. At meron din itong wireless charging dock. Ayan yung logo. Pwede natin i-connect yung mga wireless capable na devices natin dito like yung mga phones natin ng iPhone o kaya yung mga Samsung devices. At yung aircon control naman natin, may max cool function po siya. At auto climate na dual zone na aircon control. Kaya dual zone siya, malalaman mo na naka dual zone kapag dalawa po yung pang set ng temperature natin. Pakita ko lang. Naka low, kung gusto kong baguhin yan, for demo lang po, ayan, 24 parehas. Pero kung si passenger natin, giniginaw na sa side niya, tanggalin lang natin yung sync. Ayan, tinanggal ko yung sync. Pwede niya angat yung temperature para hindi siya ginawin sa pwesto niya. Ayan, pinatay ko lang po, baka ma-discharge yung battery natin. Both variants ng Destinator natin, equip yan ng push button engine start. Electronic parking brake with brake auto function. Transmission natin, po yan, CVT. At meron din tayong drive sport function. Sa loob ng ating center console or with armrest, ayan siya.
Meron ditong fan para mapalamig po niya yung ilalagay natin ng mga ano dito, mga tubig o di kaya mga canned goods po. Apat po yung kasya dyan na 350 ml to 500 ml po na bottle capacity. Ayan. Napakaganda po, no? Ayan. Off lang natin yung power. Po siya. Oops, on natin ulit. Hindi ko pala napakita yung ano natin dito. User interface ng ating multi-information display. Ayan po siya. Ayan. Napaka-colorful, high contrast. Kaya for sure, madali lang makita kung ano na yung speed ng tinatakbo nyo sasakyan. Ito po yan. Meron tayong button dyan. Ay, sorry. Meron tayong indicator dyan. Naka-digital. Mga kapalaboy, head unit natin, may camera 360 yan. Kung gusto mo makita yung buong paligid ng sasakyan, pindutin mo lang itong camera view button. Ayan siya. View sa left side ng side mirror, right side, ayan, sa baba. Ito naman yung view, yung camera natin sa harapan. Pwede pa natin baguhin yung view niyan. Pindutin lang natin tong button. View sa harapan, view sa buong paligid ng sasakyan natin. Kapag may gumalaw na object dyan, ibig sabihin may nadedetect siyang moving object, may kulay box na dilaw dyan na lalabas, yon, ibig sabihin may nadedetect po siya ng moving object po. Ayan, ibang view, view po sa harapan. May nakikita ba kayong linya na lumalabas? Yan po kapag ginagalaw ko yung steering wheel. Ayan, balik natin. Ito yung view sa dito, front and right side ng sasakyan. Buong paligid ng sasakyan, nakikita natin. MOD means Moving Object Detection. Ayan. Balik na sa home menu ng ating head unit. Off ko lang yung engine, yung power. Guys, Destinator GLS, equip yan ng drive mode function. Meron tayo ditong normal, wet, gravel, mud, and tarmac. Yung tarmac, isa po yan sa drive mode function na inadapt natin sa ating iconic na Mitsubishi Lancer Evolution. Siya lang po yung merong drive mode function na tarmac po. At ngayon, silipin natin yung second row. Ito po siya. Upuan natin, yung ating mga pintuan dito, equip yan ng naka-leather up na yan. Ayan. Naka-piano finish yung kanyang door panel. At meron tayong ditong high-grade na fabric seats. Water-repelled po yan. At madali lang natin matatanggal yung mga alikabok or dumikit na mga balahibo ng mga alaga natin. Ayan po siya. All variants natin ng Destinator, pwede natin adjust yung kanyang second row seat. Pwede natin move forward or backward para makaupo po yung pasahero natin sa third row ng komportable. Lahat ng variants natin ng Destinator, equipped na rin yan ng seat tray dito. Ayan. Kaya, for sure, kapag nasa biyahe kayo, o yung mga kasama natin sa biyahe, komportable po niya magagamit, or komportable po sila habang nakasakay po sa ating Destinator. Ngayon, ito, papakita ko lang sa inyo yung ating third row. GLS, GLX, parehas lang naman sila ng space sa likod or sa third row natin. Ito po yung itsura niya kapag nakababa yung kanyang third row seat, naka full flat. Sa third row natin, meron ditong cup holder, meron din tayo ditong hawakan. Pwede rin nilagay yung phone dyan. Ayan po. Third row seats natin, meron tayo ditong LED na ilaw. Ayan. Ceiling natin, ayan. Third row aircon natin. Ayan po yung vent niya. Nakapaharap sa nakaupo sa third row seats. At ngayon mga kapalaboy, napakita ko na sa inyo yung pinagkaiba ng dalawang variant natin ng Destinator na GLX and GLS CVT.
ibibigay ko naman sa inyo yung pricing ng dalawang variant na to. Ang SRP ng ating Mitsubishi Destinator na GLX CVT, 1,389,000 yung kanyang unit price. At kung kukunin mo siya under in-house bank financing transaction, lowest down offer natin dito nasa 68,000. At kung Destinator naman, the GLS CVT or yung mid-variant natin, ang unit price po niya, 1,599,000. At kung kukunin mo siya under in-house bank financing transaction, guys, naka-promo tayo dito. 0 down payment siya. At meron pa tayong mga exclusive freebies na ibibigay sa inyo. At saka meron pa tayong fuel subsidy worth 40,000 pesos. Siyempre, kasama natin dyan o kapartner natin dyan si Shell. At mga kapalaboy, ito pa. Hindi man natin naisama sa video na to si Mitsubishi Destinator GT na two-tone. Si two-tone natin, naka-promo tayo dyan, 0 down payment pa rin siya. And meron siyang 40,000 worth of fuel subsidy po. At hindi rin mawawala yung mga exclusive freebies natin para sa unit na to. At saka guys, kung inuulit ko, kung OFW, seaman, locally employed o di kaya registered business owner ka na nagbabala kumuha ngayong buwan ng July, 2 valid IDs lang. Yung requirements na kailangan natin i-present para makapag-release tayo ng unit. Kaya ano pang inaantay mo, tawag ka na sa akin or mag-message ka lang sa number ko na nakalagay dito sa screen. And guys, kung nais mong mag-avail ng other unit natin ng Mitsubishi, message ka lang sa akin and mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Makipag-transact lang kayo sa accredited sales executive ng Mitsubishi dealer. Kagaya ko, dito ako nakadistino or naka-assign sa Mitsubishi Abad Santos. By the way, kahit nasa abroad ka o di kaya nasa probinsya ka, kung balak mo mag-avail sa akin dito sa Abad Santos, napakadali lang. Online process lang yung gagawin natin dyan. Kaya mag-message ka lang sa social media account ko. Pag-usapan natin yung process or yung flow ng transaction na gagawin natin sa pag-avail mo ng sasakyan. Kaya sana mga kapalaboy, ngayong buwan ng July, ikaw naman yung maging next Mitsubishi client namin ni Christine Salazar Olimba. Kita kits!